Hindi pa rin daw sapat ang kita ng mga manggagawa para ipantustos sa pang-araw-araw nilang gastusin. Kaya hiling ng ilang grupo taasan ang national minimum wage. Pero babala ng mga negosyante baka mawala ng trabaho ang maraming manggagawa. Balita hatid ni Maki Pulido. ₱32 ang kada kilo ng NFA rice. 100 pesos naman ang 1 kilo o 3 piraso ng tilapia. Isang kainan pa lang yan sa isang araw ng pamilya. Sabi nga ng assistant foreman na si Joel Shazon, hindi sapat ang arawan niyang sweldo na lumampas lang ng bahagya sa minimum. Hindi natin masabi, nagkasakit yung isang pamilya sa atin. Kumbaga, wala na. Wala na pwede pagkuhaan. ₱491 ang minimum daily wage sa National Capital Region. Huli itong tumaas noong nakaraang taon ng ₱10. Mula noong 2010, ₱77 pa lamang ang kabuang itinaas na sweldo ng mga manggagawa. Sa pag-aaral ng Ibon Foundation, ₱1,200 kada araw ang kailangan ng isang pamilyang may 6 na miyembro para mabuhay ng disente. Sa baba ng sweldo ng mga manggagawa, lumalabas daw sa survey ng Ibon na higit sa kalahati ng mga Pinoy hirap makabili ng kakainin ng pamilya. Halos kalahati naman ng mga Pinoy hirap tustusan ng pag-aaral ng mga anak at makabili ng gamot kung kinakailangan. ₱125 across the board wage increase ang panukalang batas na inihain noong nakaraang Kongreso. Suportado ito ni Labor Undersecretary Joel Maglunsad. ₱750 kada araw na nga raw dapat ang national minimum wage sa pribadong sektor. Kakayanin naman daw ito ng mga malalaking korporasyon. Granting na ibibigay itong 125, ura-urada, immediately. That's only about 193 point something billion pesos. Ang aggregate net profits ng mga employers, 35,000 firms nationwide noong 2013. Hindi naman tutol ang mga negosyante sa pagtaas ng sahod. Pero delikado raw kung masyadong mataas at national minimum wage pa. Baka raw umayaw ang mga namumuhunan at lumipat sa ibang bansa tulad ng Vietnam. Ang una rin daw tatamaan ay ang mga maliliit na negosyo. Tutol rin ang National Economic Development Authority o NEDA sa ₱125 across the board wage hike. Pwede raw kasing magresulta ito sa pagkawala ng trabaho ng nasa kalahating milyong manggagawa. Maki Pulido, GMA News.